Hello guys, siguro naman kilala niyo yung uncle ko, si Uncle Trump. So, paano nga ba siya naging milyonaryo at bilyonaryo? Hindi nyo alam yung first background niya. First background niya ay real estate. Diyan siya yumaman ng yumaman. So for today, pag-usapan natin yung system na ginawa niya sa real estate kung paano siya yumaman. Basically, may tinatawag silang system na mortgage. Ito yung mga system nila about sa real estate. Dahil for today, para maintindihan nyo ng maayos, more on Filipino word lang yung gagamitin natin para maintindihan nyo ng maayos. Lalo na kung first time ka pala sa real estate, napakadaming lingwahe na bago sa atin. So yeah, yun na nga. Para more simpleng explanation lang to ngayon. Unang-una, hindi sila gumagamit ng sarili nilang pera or savings. Doon pa lang sa sinabi ko sa una, paano sila nakabili ng property kung hindi sila gumagamit ng pera, sarili ng pera? So basically, humihiram sila sa private lender or sa naglo-loan sila ng malaking halaga. Basically, umuutang sila. So magbigay tayo ng example. Example, nag-loan or nag-utang ka sa bangko ng malaking halaga. So yung bahay na binibili mong property, masabihin natin na sa 1M or 1 million. So, utang ka ngayon sa bank, and then yun, may pera ka na, bibili ka ngayon ng property. Pagkatapos yung makabili ka ng property, imbes na magagawin mo siyang liability or hindi mo siya titirhan, gagawin mo siyang asset. Basically, paparental mo siya para may tenant ka. So, yung monthly ng tenant, ibabalik yun sa'yo, and then yun ang ibabayad mo sa bank. Yun lang po kasimple. Ito mas maganda dyan. Kung napag-aralan mo yung system ng bank and yung property, ito mas maganda mong gawin. Siyempre, nag-utang ka sa bank. Siyempre, may interest yan. Babayaran mo for 5, 10, 15, 20, or 30 years. Siyempre, ikaw ayaw mo maghulog ng matagal. Sabihin na natin gusto mo maghulog ng 20 years lang. And then, yung monthly babayaran mo sa bank, sabihin na natin 20,000. And then, doon sa tenant mo naman, sisingilin mo yung tenant mo about sabihin na natin 30,000. Paldo. So, yung 30,000, pupunta yun sa'yo. And then, after nyon, meron kang 30,000, yung 13,000, ibabayad mo sa bank, do sa monthly mo. So, bayad na yung monthly mo, and then meron ka pang putal na 10,000. Meron ka pang profit. And over time, may bahay ka pa. So, basically, gumagamit sila ng leverage. Kaya yung mga mayayaman, lalo pang yumayaman lalo. Kasi alam nila yung ginagawa nila. Pero hindi advisable umutang, lalo na kung hindi mo alam yung ginagawa mo. Kailangan alamin mo muna yung sistema ng bank, kung magkano ba yung interest, kung ilang taon ba siya hulugan, and then yung property, kung ano ba ang usapan niya sa property, and then yung pinakamalaga, location is location. So, yun lang. Thank you.